Kumukuha ngayon ang militar ng Ukraine ng payo sa anti-drone tech mula sa kabataan. Totoo ba ito? 4 na taon na ang nakalipas sa isang mabagsik na digmaan. Habang parehong nag-uunahan ang magkabilang panig na higitan ang isa't isa sa larangan ng labanan. Isa sa pinaka-promising na bagong sandata ng Ukraine laban sa Russian drone ay hindi galing sa defense contractor o NATO lab. Mula ito sa isang 18 anyos na gamer sa Kyiv. Armado lang ng mga YouTube tutorial, isang 3D printer, at pag nanais na makagante, nakagawa siya ng isang bagay na nakakagulat na epektibo. Murang shotgun shell na naglalabas ng lambat para pabagsakin ang Russian first-person view drone. At ito ay nakaliligtas ng buhay sa unahan. Mukhang katawa-tawa, pero sa digmaan ng Ukraine, ito ang tinatawag na inobasyon. Maaaring nalampasan ng binatang ito ang $1 bilyong na paligsahan sa armas. Suriin natin kung paano binabago ng hindi inaasahang tagalikha ng armas ang labanan at ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng digmaan. Ang inobasyon ay nagmula sa matatag na industriya ng depensa ng Ukraine na nagbago ng digmaan sa paggawa ng maraming airborne at naval drones. Minsan, umuunlad ito sa labanan, habang ang mga sundalo ay nakakaisip ng mabilis at malikhaing solusyon, gaya ng pagtakip ng mga daanan at kuta gamit ang lambat ng pangingisda para protektahan laban sa drone, habang sinusubukan ng Russia na makahabol. Sa kabuuan, mahirap ipaliwanag kung gaano kahalaga ang mga panlaban sa drone sa digmaan sa Ukraine. Nang salakay ng Russia noong Pebrero 2022, ginamit nila ang dati nilang paraan. Sa gitna ng mga tangke, armored sasakyan, artillerya, at suporta ng fighter jets at bombers, sinalubong sila ng hukbong Ukrainian gamit ang kaparehong sandata at nagsimulang manguna sa paggamit ng mga drone sa pag-atake. May high-end surveillance drone tulad ng RQ-4 Global Hawk at attack drone na MQ Sham Reaper ng United States, at ang mga loitering munition tulad ng Turkish Bayraktar ay matagal ng bahagi ng makabagong arsenal bago pa ang 2022. Pero ang malawakang paggamit ng murang first-person view at mas malaking kamikaze drone sa labanan at likuran ay hindi pa noon malaking bagay sa digmaan. Matapos ang 3.5 taon, bihira na lang umatake ang alinmang panig gamit ang mga brigada ng tangke at armor. Kahit ang advanced na tangke sa Ukraine tulad ng T-72M ng Russia at M1 Abrams mula Amerika ay napatunayang hindi ligtas sa mga pag-ataking kayang sumira sa kanila. Kahit sa pinakamagaan na first-person view drones, ayon sa Kiev Independent mula sa mga source ng NATO, higit 60% ng pagkawala ng tangke ng Russia ay sanhi ng first-person view drones. Kasing taas, kung hindi man mas mataas pa, ang bilang na ito pagdating sa mga nasawi. Iniulat na drone ang sanhi ng 67% ng mga namatay sa labanan sa Ukraine. Sabi ng mga mediko, laging delikado ang mga sundalo sa magkabilang panig, kahit 20 milya mula sa labanan. Hinahabol ng murang kamikaze first-person view drone ang iba't ibang target gaya ng bunker, pinatibay na posisyon, armored na sasakyan, at infantry. Kapag nakita, agad silang tinatarget. Noong una, mas lamang ang Ukraine kaysa Russia sa paggawa at paggamit ng drone. Kahit na 3 beses silang kulang sa tauhan at mabibigat na armas, ginamit ng Ukraine ang mga walang taong sandata bilang paraan para makamit ang malaking estratehikong bentahe noong 2024. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, nakagawa ang bansa ng 22 milyong drone na malaki ang naitulong sa pagpigil sa pag-usad ng Russia at nagdulot ng matinding pinsala. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting humabol ang industriya ng Russia, desentralisado at nakadepende sa pagiging malikhain at matatag ang industriya ng paggawa ng drone sa Ukraine. Ginagawa ang mga first-person view drone sa daan-daang apartment, bodega at basement sa buong bansa. Karaniwan na ang mga paggawaan ng pagpupulong na may 3D printer sa mga posisyon ng Ukraine sa harap ng labanan. Sa kabilang banda, ang higanting pabrika ng Russia sa Alabuga, Tatarstan, ay sinasabing kaya nang gumawa ng hanggang 5,000 ng mabibigat na Geran o Shahid na loitering munitions na gabi-gabing nagpapahirap sa Ukraine bawat buwan. Iyan ay sa kabila ng direktang tinamaan ng mga long-range drone ng Ukraine nang hindi bababa sa 5 beses mula 2024. Malaki rin ang kalamangan ng mga Ruso sa fiber optic first-person view drones na gumagamit ng ultra-manipis na fiber optic cable sa halip na global positioning system. Pinoprotektahan sila nito mula sa jamming at
electronic warfare techniques na ginagamit laban sa kanila. Dahil dito, para sa Ukraine, ang mga depensa laban sa drone ay naging mas mahalagang prioridad. Dalawang pangunahing aspeto ang kailangang tugunan at halos palaging ginagawa ito. Parang habulan ng pusa at daga sa pagitan ng dalawang panig sa paggawa ng drone at anti-drone. Minsan, ilang linggo lang ang pagitan. Mula sa panahon na makabuo ng matagumpay na panlaban ang isang panig hanggang sa makabuo naman ng panlaban sa panlaban na iyon ang kabilang panig. Ang una ay pagpigil sa gabi-gabing pag-atake ng drone ng Rusya sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Malayo sa mga linya ng labanan, ipinapakita nito ang paglago ng produksyon ng Rusya. Dumami ang mga pag-atake noong tag-init 2,000 at 25 umaabot sa 100 at 50 hanggang 700 bawat gabi. Madalas iulat ng Ukranya na napabagsak nila ang higit 70% ng mga drone tulad ng Geran 2 at Geran 3 na gawa ng Rusya. Nakahawig ng Iranian Shahid 100 at 36. Mabagal at maingay ang mga Garan kaya madaling matukoy, subaybayan at labanan. Ang Garan 2 ay may pinakamataas na bilis na mga 100 at 12 milya kada oras. Habang ang Garan 3 na pinapagana ng turbojet engine ay sinasabing umaabot ng hanggang 500 at 50 o 600 kilometro kada oras. Depende kung kaninong pagtataya, Ukraine o Russia. Ang paniniwalaan mo. Hindi rin basta tinawag na lumilipad na grass cutter ang tunog nila. Sa mga bilis na yon, madali silang matarget ng advanced na MIM 100 at 4 na Patriot IRIS-TSLM at Norwegian Advanced Surface to Air Missile System na Air Defense Systems ng Ukraine o kaya Air Intercept Missile, SHAM-L Sidewinder at Air Intercept Missile 100 at 20 AMRAM Air-to-Air Missiles na gamit ng F-16 nila. Hindi praktikal o matipid gamitin ang mga sistemang ito para pabagsakin ang mga drone. Tinatayang nagkakahalaga ang mga Russian Garans ng mula 3,000 at $1,000 hanggang 10,000 bawat isa. Depende sa modelo at kargamento. Sa kabilang banda, ang isang Patriot missile ay maaring nagkakahalaga ng mula $4 milyon hanggang $7 milyon. Ang IRIS, TSLM at SLS missiles ay nagkakahalaga ng 600 at 30,000 at 400 at 70,000 at ang isang AMRAM missile na ginagamit ng Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System ay nagkakahalaga ng higit sa $12 milyon. Tama, ang pagpapahintulot sa mga drone na tamaan ang kanilang mga target ay may panganib na magdulot ng pinsala na mas mataas pa kaysa sa halaga ng pagpapaputok ng isa o 2 interceptor missile laban sa mga ito. Kung titingnan sa cost-benefit analysis, mahirap bigyang katwiran ang gastos, lalo na kung limitado ang inventaryo ng mga missile. Mataas ang demand para dito sa buong mundo. At ang mga gumagawa nito ay kayang gumawa ng hanggang 600 lang ng bawat isa kada taon. Maaaring maubos ng Ukraine ang kanilang gamit sa ilang linggo. Lumalala pa ang sitwasyon dahil 40% ng drone ng Russia ay pain lang. May lagda rin sa Garans, pero walang pampasabog ang mga ito. Ginawa sila para maubos ang interceptor ng air defense at bigyang daan ang totoong Garans na may mabigat na karga na susunod. Kung paminsan-minsan lang magamit ng Ukraine ang high-tech na panlaban sa drone para sa mga lungsod at infrastruktura, paano pa kaya ang lagay sa frontline? Hindi praktikal ang paggamit ng missile na nagkakahalaga ng $250 milyon para pabagsakin ang drone na nagkakahalaga lang ng 10-20% ng ganoong halaga. Gamitin ang parehong missile para pabagsakin ang isang first-person view o isang simpleng surveillance drone na mas mura pa ng 10 beses kaysa doon ay talagang hindi nakatanggap-tanggap. Iyan ang ikalawang aspeto kung saan naging mahalaga ang mga anti-drone system para sa sandatahang lakas ng Ukraine, anti-first-person view at surveillance drone system para sa labanan. Dito pumapasok ang ating kwento tungkol kay Yuri, 18 anyos mula Kyiv. Electronic warfare or electronic warfare ang pangunahing depensa ng Ukraine laban sa first-person view drone at Geran. Nilalabanan ng mga sistemang ito ang mga drone sa pamamagitan ng pag-abala sa kanilang mahahalagang elektronikong signal. Pangunahing sa pamamagitan ng jamming at spoofing, tinutukoy nila ang signal ng drone ng kalaban. Sinusuri ang frequency at nagpapalabas ng malalakas na pang-abala para maputol ang komunikasyon, maparalisa ang nabigasyon o mapabagsak ang drone. Malaki ang kakayahan ng Ukraine sa electronic warfare
gamit ang libu-libong Lithuanian Skywiper Electronic Drone Mitigation, 4 Omni Systems, Dead Drones, Dead Drone Portable Sensors, at Drone Beam Defenders Radio Frequency Jammers. Hindi bababa sa 300 ng mga sensor na ito ang na-install sa kahabaan ng frontline. Bawat isa ay kayang tukuyin at matukoy ang radio signature ng halos 600 iba't ibang modelo ng drone sa malayo. Pero hindi epektibo ang karamihan sa mga sistemang ito laban sa fiber optic drones ng Russia na walang signal na pwedeng i-jam o i-spoof at sa mga drone na lumilipad lampas sa kanilang saklaw. Ang kasunod na linya ng depensa ay napatunayang epektibo. Lumang bala pa rin ang gamit, gayunpaman. Ang ilan sa mga bala na ginagamit ng Ukraine laban sa mga drone ng Russia at sa mga sistemang nagpapaputok nito ay hindi basta-basta luma o tradisyonal. Kadalasan, ang mga bala ay pinapaputok sa malalapit na target gamit ang iba't ibang machine gun at autocannon. Halimbawa, ang MSIDS Terrahawk Paladin system mula United Kingdom ay may 3 Mark 40, 4 Bushmaster, 2 autocannon na kayang tumama ng mga target hanggang 100 at 86 na milya gamit ang XM 1,211 High Explosive Proximity Fused Ammunition. Ang 100 at 60 Slinger system na ibinigay ng Australia sa Ukraine ay gumagamit ng Bushmaster M200 at 30 LF-30X 100 at 13M na kanyon. Gamit ang Paladin na bala para automatikong subaybayan at alisin ang gumagalaw na target lampas kalahating milya. Kamakailan lang ay nakatanggap ang Ukraine ng 2 prototype ng makabagong Wolf 25 anti-drone system. Ang Wolf 25 AD ay may Mankart 25 turret na remotely operated gamit ang 25mm Oerlikon KBA automatic cannon at 8-barrel smoke grenade launcher para sa smoke screen. Kaya nitong magpaputok ng air burst rounds, high explosive shells at armor piercing na bala. May 4 itong Rheinmetall radar na nagbibigay ng 300 at 60 degree coverage, kayang matukoy ang mga Lancet drone mula 5-6 na milya at mga reconnaissance unmanned aerial vehicle o maliliit na first-person view quadcopter hanggang 3 milya. Nagpapaputok din ang Ukraine na kambala sa mga drone mula sa himpapawid at epektibo ito. Sabi ni Armed Forces Commander-in-Chief Oleksandr Syrsky, mahalaga na ngayon sa layered air defense system ng bansa ang helicopter crew. Noong huling bahagi ng Setyembre, sinabi niya na pinapataas ng Ukraine ang pagpapadala ng mga helicopter sa mga misyon ng air defense matapos iulat ng mga commander ang kanilang pagiging epektibo sa pagharang ng mga long-range na drone ng Russia. Depende sa panahon, minsan 40% ng mga drone sa sektor ay napabagsak ng ating mga helicopter. Kaya naman pinalalawak din natin ang operasyon sa direksyong ito. Sinabi niya sa isang media briefing. Ang taktika ay kinabibilangan ng pagpapares ng 2 helicopter na may magkakaibang tungkulin. Ang isa ay may armas para direktang labanan ang mga drone at ang isa naman ay may mga advanced na sensor. Ang eroplanong may sensor, kadalasang may Teledyne FLUR multi-sensor system ang gumagabay sa armadong helicopter sa target. Isang not ang bisata o isang napatunayang epektibong paraan laban sa drone na may dalang pampasabog na hanggang 200 libra. Ang pinakamoderno at maaaring pinaka-epektibong anti-drone na baril ng Ukraine ay ang Sky Sentinel system na sila mismo ang gumawa. Ang Sky Sentinel ay autonomong artificial intelligence, controlled air defense turret na may heavy machine gun at 300 at 60 degree rotation. Madaling tamaan nito ang garan o drone na mas maliit ng 5 beses. Tinawag itong Shahid Catcher dahil kaya nitong tamaan ang maliliit at mabilis na target na umaabot sa 100 at 25, 200 at 50 o 500 milya kada oras. Anumang lumipad sa sakop nito, recon drone, loitering munitions, cruise missile, ATB. Pwedeng tamaan. Ang Sky Sentinel ang haharap sa banta mag-isa. Ilagay lang ito sa posisyon ng labanan at bigyan ng radar data. Natutukoy nito ang nakalak na target at flight path. Kinakalkula ang tamang putok at kapag inaprubahan ng tao, automatikong nagpapaputok. Bagamat lihim ang pinakamalayo nitong abot, sapat ang versatility ng Sky Sentinel para depensahan ang urban centers at high-risk frontline zones laban sa drone attacks. Bawat unit ay nagkakahalaga ng 100 at 50,000. Ngunit dahil karaniwang bala ng machine gun ang gamit, mas mura ang gastos sa bala. Nasa simula pa lang ang pagpapatupad ng sistema at maaaring kailanganin ng 10
hanggang 30 turret bawat lungsod para sa epektibong proteksyon. Matatagalan pa iyon mangyari. Ang mga sundalo sa unahan, nilalagay ang buhay sa panganib tuwing lalabas para umihi. Makikinabang sa proteksyon ng Sky Sentinel. Madalas, nagpapaputok lang sila sa mga drone gamit ang ordinaryong machine gun, rifle at shotgun. Malaking tulong ang imbensyon ni Yuri sa mga puwersa ng Ukraine sa unahan. Mura at epektibong anti-drone net round ito na pwedeng iputok gamit ang shotgun. Nagsimula ang paglalakbay ni Yuri sa anti-drone warfare noong 2000 at 23 bilang grade 11 estudyante sa Shulyavka, Kiev. Matinding labanan ang naganap sa lugar noong simula ng pananakop ng Russia, lalo na sa paligid ng Kiev Zoo. At mula noon ay madalas na itong target ng drone at missile attacks. Dismayado sa paaralan at bata pa para sumali sa sandatahang lakas, nahilig siya sa YouTube tungkol sa militar, do-it-yourself engineering at 3D printing, kaya naghahanap siya ng ibang paraan makatulong. Ayon sa kanya, layunin niyang makatulong sa bansa. Mabagal ang takbo ng paaralan. Binobomba ang lugar namin at gusto kong maging kapaki-pakinabang. Ang una niyang ideya ay gumawa ng mas tahimik na propeller para sa first-person view drone. Ipinresenta niya ito sa Defense Tech Incubator, pero nang hindi tinanggap, gumawa siya ng anti-drone munitions. Ayon sa kanya, 75% ng mga sugat sa labanan ay mula sa mga drone na maaring maging pinakamalaking banta sa mga tao sa hinaharap. Ang paggawa ng mga anti-drone system ay talagang makapagliligtas ng buhay. Naliwanagan si Yuri habang naglalaro ng first-person shooter na video game kasama ang kaibigang may kaunting alam sa mga bala. Habang nag-uusap kami bilang mga gamer, naisip ko ang anti-drone net rounds para sa grenade launcher. Sabi niya, sinimulan nilang buuin ng kanyang kasama ang prototype. Una nila itong ipinakita sa Presidential Brigade, kung saan tiningnan ito ng isang sundalo at sinabi, tawagin itong grenade launcher, anti-drone munition. May iniwang sample pero di nakatulong ang unit dahil walang proseso para sa testing. Gayunpaman, hindi na nila kailangang maghintay ng matagal bago sila napansin ng maalamat na ikatlong Assault Brigade. Ang ikatlong Assault Brigade ay kilala sa paggamit ng drone. Noong tag-init ng 2025, isinagawa nila ang unang pagkuha ng bihag gamit lang ang mga drone sa himpapawid at lupa. Nagulat ang opisyal nang marinig na nasa paaralan pa sina Yuri at ang grupo niya. Anong mga bata ang kayang gumawa ng bala? Sumigaw siya sa mga batang Ukranyano at tinanong kung ano ang kailangan para sa paunang pagsusuri. At nangakong babalikan sila makalipas ang ilang linggo. Tinupad ng opisyal ang pangako niya. Pagkalipas ng ilang linggo, inimbitahan ang grupo ni Yuri sa training center para subukan ang prototype at ikabit ang pampasabog. Mahigpit na pinamamahalaan ang paghawak ng mga pampasabog sa Ukraine, lalo na ngayong panahon ng digmaan. Ayon sa Artikulo 263 ng Criminal Code, may sentensya ng kulong ang mga paglabag at bilang menor de edad. Hindi maaaring kumuha ng pahintulot. Matapos ang pagsubok, sabi ng opisyal, "Okay mga pare, ayos ito. Sa brigada namin, mas marami kaming shotgun kaysa grenade launcher. Kaya gawin nyo rin ito para sa shotgun." Pagkalipas ng ilang araw, nagpalit ng kalibre sina Yuri at team at naghatid ng samples. Makalipas ang 2 linggo, nakatanggap sila ng mensahe mula sa opisyal. Gumana ito kaya umorder siya ng 100 unit para sa totoong labanan. Sabi ni Yuri, ang mabilis na desisyon ay lakas at kahinaan sa teknolohikal na industriya ng Ukraine ngayong digmaan. Maraming pribadong kumpanya ang lumilitaw at mas mabilis kaysa sa mga pag-aari ng estado, ayon kay Yuri. Pero walang sistema para mabilis na mailipat ang lahat mula sa isang startup papunta sa hukbo. Dahil dito, maraming bagay ang nananatiling prototype lamang. Hindi inaasahan ni Yuri at mga kaibigan ang unang order at hindi rin nila napaghandaan ang posibleng paglawak ng produksyon at mga problemang darating. Habang nanonood ng training video mula sa ika-3 Assault Brigade, nakilala nila ang kanilang munisyon na sinusubukan. Nag-jam ang bala at nagbiro ang instruktor. Ngayon, mamamatay ako dahil hindi ito pumutok. Malaking epekto ito kay Yuri. Sa sandaling iyon, talagang natakot ako dahil napagtanto ko na kung may magkamali, maaaring may mamatay na tao. Mabuti na lang, makakakuha siya ng mas maganda-gandang puna. Isang unit ng Special Forces mula sa Kursk Front ang tumawag. Sinabing, sinubukan namin ang mga kagamitan mo. Ang galing! Sinabi ng tumawag na ginamit ng unit nila ang mga shotgun rounds ni Yuri para matagumpay na pabagsakin ang isang Mavic reconnaissance drone sa layong 165 talampakan at 2 Russian first-person view drones. Doon na-realize ni Yuri na epektibo ang kanyang ideya.
at may nasagip siyang buhay. Mula noon, masigasig niyang sinundan ang landas ng startup, programming, pagsusuri, pagdevelop ng negosyo, at paghahanap ng katuwang. Naghihintay siya ng desisyon sa grant mula sa Brave One, pangunahing defense tech cluster ng Ukraine. Sakto namang aktibo rin ang Brave One sa lugar ni Yuri. Particular, mababang gastos na anti-drone na bala na pangunahing nakalaan para sa paggamit sa harapan. Noong Hunyo, ipinakilala ng Brave One ang bagong anti-drone na bala para sa karaniwang rifle ng sundalo. Ang mga bala, nakahawig ng 500 at 45 mm na kartutso ay dinisenyo para maghiwa-hiwalay sa ere para mas malamang tamaan ang first-person view drones. Pagkatapos iputok, ang bala ay naghihiwa-hiwalay sa humigit kumulang 5 mabilis na gumagalaw na piraso. Kapag sunod-sunod ang putok ng bala, nagkakaroon ito ng shotgun-like na pagkalat na epektibo laban sa mga drone hanggang 165 talampakan na ipatupad na at ang bala ay ipinamahagi na sa mga sundalo sa unahan. Tig-iisang magasin bawat isa, kasing dali lang silang ikarga gaya ng ibang magasin. Nasa market platform ng Brave One ang portable na electronic warfare device na anti-drone pistol na ginawa para labanan ang first-person view drone ng kalaban. Ang device ay pansiguridad ng sundalo na gumagamit ng radio frequency interference para gambalain ang control channels ng drones ng kalaban. Magaan at portable sa 22 pounds. Madaling dalhin at kayang mag-jam hanggang 300 talampakan. Samantala, kahit hindi dinevelop sa Brave One, may mas direktang kakompetensya si Yuri mula sa kumpanyang depensa ng Ukraine na Teneta. Ang Mitla Net Launcher ay magaan, single-use anti-drone device na nilikha para labanan ang first-person view drone at reconnaissance quadcopter ng kalaban gamit ang mabilis na inilalabas na entanglement net. Ang Mitla Launcher ay tumitimbang ng kulang 13 ounces. May taas na 78 pulgada at diametro na 16 pulgada. Madaling itago sa pouch, backpack, o bulsa ng uniforme. Mano-mano ang operasyon at di kailangan ng panlabas na kuryente o setup. Gamitin lang ito sa pagtutok at pagpapatama para magpalabas ng lambat na sasabit sa rotor ng drone habang lumilipad. Ang lambat ay 100 at 15x100 at 15 talampakan at umaabot ng 82 talampakan. Isang 762 mm pyrotechnic cartridge ang nagtutulak sa lambat. Sabi ng mga developer, pinapayagan ng specs na ito ang aparato na iistorbohin ang flight path ng drone sa malapitang labanan o depensa ng posisyon. Sa paglipas ng panahon, dahil sa kakayahan nitong mag-adapt at sa katotohanang ito ay nilalagay sa karaniwang shotgun, malamang na mas malawak na gagamitin sa mga unahang linya ang net round ni Yuri kaysa sa Mitla. Pareho ring ipinapakita ng dalawang imbensyon at iba pang nabanggit sa video ang tuloy-tuloy na inobasyon sa militar at matibay na diwa ng mga mamamayang Ukranyano. Tungkol naman kay Yuri, isa na siyang ganap na adulto ngayon at naguguluhan kung ipagpapatuloy pa ba niya ang kanyang pag-aaral, ilalaan ang sarili sa kanyang startup o sumali sa hukbong sandatahan. Sa ngayon, pinagsasabay niya ang tatlo. Sumusunod siya sa ilang klase gamit ang kanyang telepono habang sinusubukan ang kanyang mga bala sa mga base militar at sumasali sa Centuria, ang kampo ng kabataang paramilitar na pinapatakbo ng ika-3 Assault Brigade. Lumaki ang henerasyon niya sa digmaan at tulad ni Yuri, may mga ayaw manatili sa gilid. Hindi ako takot mamatay pero gusto ko munang makatulong. Sabi niya, mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para updated ka sa mga bagong inobasyon sa militar sa Ukraine at mundo. Salamat sa panonood.